Kamusta mga tol? Legit ba talaga ang WMB stopper to si Adaymara Clara mga tol? Nag-block party sa Summer League. Abay tirahan na natin niya. Pero bago yan, at tiyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, 7'2", 21 years old, 7'6 ang wingspan at 9'9 ang standing reach. Grabe ha, 255 pounds at siya ang 12 overall pick ng OKC Thunder itong nakaraang draft. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi nilang eto daw si Mara Clara, siya daw ang WMB stopper ng OKC Thunder no? At nung last season ito sa college mga tol, nag-average to 2.6 blocks per game. Nice! So dyan muna tayo mag-focus sa depensa niya ha. So para sa Summer League, maganda yung nakikita kong depensa niya eh. Kanya tinan mo, nice defense oh. O yan pa isa, taas kamay kagad siya dyan. Sila ba yan? Bao sa pansitan. Legit ang shot blocking nito mga tol. Kaya ganyan, tingnan niya oh. Kagaya ng ginawa kay Wembanyama no playoffs, kinakatawan siya sa ilalim para di siya makatulong sa depensa eh. Pero nasabayan pa rin niya yan ha. Bao sa pansitan. O yan pa isa, tumulong na naman siya dyan. Wala na nga yan. Okay, paisa, tingnan nyo, andyan siya sa ibabaw, diba? Tapos sa sumalaksak, bigla talaga siyang tumulong eh. O na nga, tinira, sinabayan niya, nadaplisan, baos, pasitan. Masipag talaga tumulong sa depensa to, mga tol, ha? O pa, tulong na naman kagad siya sa ilalim. Taas kamay pa kagad yan, kabit na naman, baos, pasitan. Yan yung gusto ko rito, mga tol. Alerto palagi tumutulong sa ilalim to eh. Hindi niya pinapabayaan yung mga kakampi niya, nag-iisa sa ilalim. Ayan, ipinasa na lang, pero ayun na naman siya, dinukot, baos, pasitan. May isang pagkakataon ako nakita, medyo na-late siya ng konti sa health defense eh. Kaya tumama na sa ball, tsaka niya nabuta ta, goaltending tuloy yan. At so far mga tol, yung mga nakita ko okay talaga ha, wala akong reklamo ha. Ayan, help kagad siya dyan, tingnan mo, ipinasa palabas. Tapos nung inatake yung close-up tsaka sumalaksak, ayan na naman siya, nice defense na naman, wala na nga yan. Kaya pa isa, tingnan nyo yung defense dyan no, good defense siya, maganda ha. Kahit patambay mo lang palagi sa ilalim tol, laki na ng impact palagi sa defense eh. Ayan, ipinasa ng tuloy, dinukot, baos, pansitan. Pero kung papasin nyo mga tol, halos magkasing height lang to kay Wembanyama, pero yung taas na naaabot niya sa depensa, hindi kasing taas nung kay Wembanyama. Pero yung nagusto ko naman, wala talagang pinapalagpas eh, no? Tutulong tsaka tutulong talaga palagi sa loob eh. Yan yung mga ganyang pasa, tinan mo, wala ka talaga magawa kapag ganyan. Importante yan mga tol kasi nakita nyo naman sa Spurs, diba? Si Wembanyama, wala talagang pinapalagpas. Lahat sumasalaksak, sinasabayan talaga eh. Yun nga lang sa mga close-out mga tol, medyo mabagal talaga to. Pati yung kilos niya, medyo mabagal din eh. Ang tingin ko nga rito, magkasing bilis ang sinantalaw ni Panungkit kay Soto eh. Kaya for sure, minsan, malalate talaga siya sa depensa. May mga nakita pa nga ako, ang bagal talaga niya, bumaba sa depensa eh. Hindi tulad ni Wembanyama, yung mga ganito, minsan nabubutata pa rin ni Wembanyama yung ganyan, diba? Yung mga king sa corner eh. Okay, pa sa tinan niya, medyo mabagal talaga siya rito eh, no? Hindi niya kagad nataasan ng kamay, tinirahan tuloy siya, portre, patay ka dyan. Diyan malamang tumayayari sa ganyan mga close-out eh. Sa dalawang laro na pinanood ko, mga tol ha, medyo marami ako nakita ganito, mabagal talaga yung mga close-out niya eh. Okay, pa sa tinan niya, tutulong siya sa loob, habang nakagad siya, diba? Pero nung inikot na yung bola, medyo mabagal na naman yung close-out niya eh. Tinirahan tuloy siya, portre, patay ka dyan. Sa 8 beses ko siya nakita na nag-close-out, dalawa doon, okay naman yung close-out niya eh. Kaya tingnan mo, okay yung close-out niya dyan, diba? Tungkab na nga yan. At yung isa close-out niya, inaabot pa kaya, tingnan mo, sabi niya, kunin mo yan, kunin mo yan, kunin mo yan. Kunin mo, sabi niya, kulit mo eh. Pass tuloy sa corner yan, kaya taas kamay kagad bago tumulan, ganyan yung gusto ko eh, baos pansitan. Pero kung yung bilis talaga ng kilos, yung pag-uusapan, ang tingin ko talaga rito mga tol, parang yung mga 7-footer na Chinese eh. Hindi talaga mabilis, medyo mabagal ng konti, parang si Kai Soto lang din eh, no? Yung style nga ng takbo niya dati, naalala ko tuloy, takbo ni Gong Xiaobin dati eh. At saka isa pa napansin ko, parang mabilis mapagod mga tol eh, no? Kaya ang ginawa pa sa kanya, sa kalahati ng quarter, pinagpapahinga siya palagi. Tapos binabalik na lang siya sa dulo ng quarter. Pati yung depensa niya sa perimeter, mga tol, sa mga isolation sa perimeter, parang hindi naman talaga mabagal eh, no? Medyo nakakasabay naman talaga eh. Ayan, good contest pa nga yan eh, o tungkap naman yan. Ay, like mong hype ka, ano na, palagi ka din nag-like ha? Saan pa yung walls tambo ko? Mag-like ka na! At ang nakita ko mga tol ha, puro drop coverage lang talaga ang ginagawa niya sa depensa eh. Kaya talaga may na-open na ganyan eh, o portre, patay ka dyan. Yan yung isang problema ko rito mga tol eh. Eh dahil pa naman magaling umatakas drop coverage sa NBA, diba? Eh mga ganyan tira, o patay ka dyan. Ayan ang patunay, tingnan niya mga tol. Unang screen, drop coverage. Pangalawang screen, drop coverage pa rin. Pangatlong screen, drop coverage pa rin. Open tuloy ang portre, patay ka dyan. Malamang sasabihin namin dyan, tol, yan kasi yung utos ng coach eh, kaya drop coverage yung ginagawa. Ang sagot ko naman sa inyo mga tol, kung ano kasi yung nakikita ng coach na skills mo, yun yung gagamitin yung game plan sa depensa, diba? Kaya drop coverage kaya kasi hanggang dun lang ang kaya mo, mabagal ka eh. Pero to, ang ganda, tinan mo, inabot pa niya, baos, pansitan. Yun lang, nakuha yung offensive rebound, naput, mapakay, tanga wala. Ayun, napagtulungan na tuloy, tinawagan pa ng traveling ni Rep.
Ay, paisa, drop coverage na naman yan. Okay naman yung pwesto talaga niya, tama naman talaga eh. Pero ang ganda ng paso, sinabayan pa nga niya, ay alley-oop, dak-dak. Pero kapag ganyan drop coverage, yung ginagawa ng sentro mga tol, makakapwesto talaga yan na maganda para sa mga rebounds, diba? Yan, ang haba, diba, na-rebound na nga niya. Ay pa, drop coverage na naman, open na naman eh, no? Pero tingnan niyo ang ginawa niya sa backshot, maganda ha. Diyan niya binackshot, di siya pumasok sa loob, tsaka tama talaga yung backshot niya, pero pumasok naman yan. Yan pa yung isang nagustuhan ko dito kay Mara Clara, mga tol eh. Tingnan nyo, tinuturo talaga niya. Switch tayo, yun na yung sa'yo. Kinuha niya yung malaki kasi sa loob eh. At again, yung backshot niya tama talaga. Although medyo natutulog siya ng konti sa mga backshot. Tingnan mo, ang ganda ng angle ng backshot. Kita niya, yan yung tama, mga tol. Dalawang kamay mo, gamitin mo pang kapit sa likod mo. Malayo nga lang yung talbog dyan, kaya nakuha nila yung rebound. Kaya yung backshot na hinahanap ko kay Panukit dati, no? Kita niya, pares na naman, di ba? Hinahawak-hawakan pa nga yung jersey niya. Pero wala, maganda talaga yung pwesto niya eh. Tsaka talagang alam niya na hindi siya dapat pumasok sa loob sa mga rebound. Diyan pala, tinan mo, dapat harangan mo na. Tinan mo, nice, diba? Tinan nyo, ayan walang kachas-chas talaga, maabot man lang yung bola ng kalaban eh. Meron naman dalawang pagkakataon nga lang, hindi niya na kumpleto yung rebound eh. Ang hirap naman talaga kasi malalim na kasi yung pwesto ng binabantayan niya eh, no? Natabig patuloy yan, same ball patuloy. At tsaka kahit medyo mabigat na siya, 255 pounds na to, mga tol ha. Medyo hindi niya kasi binibendad todo yung mga knees niya, tingnan mo, ayan no? Kaya natutulok tuloy siya sa mga backshot niya eh. Last touch na naman tuloy siya dyan, same ball na naman. Tapos sa scoring, maraming beses ko nakita pumost ito, mga tol ha. Pero kahit mas malaki pa siya sa tumatao sa kanya, hindi niya talaga masyado atras para si Kai Sotto eh. Pero yun, tinan mo, ang gulang, nice, basket, may kasapang foul. Okay pa, tinan nyo, hindi talaga niya atras yung tumatao sa kanya eh, no? Pero yun, biglang pumihit, tsaka pumihit, nice, asaguhan ng tira, wala sa malase, pero pasok pa rin. Okay pa, tinan nyo, sisa dyan, para kay Kai Sotto, natutulog talaga palabas eh. Pero yan, tinan mo, may galaw talaga sa poste eh, no? Turn around, by the way, patay din yan. Ayan pa, post na naman ha. Hindi talaga niya maiatras. Dinadaan na lang niya palagi sa mga post moves para makalapit siya sa ring eh. Good defense tuloy yan. Tukab na nga yan. Ayan, tinan nyo, dyan siya una pumwesto, diba? Pero pagtanggap niya ng bola, layo na eh. Tapos hirap na naman siya umatras ha. Pwersado pa nga yan, wala na nga tuloy yan. So kung poste, pag-uusapan mga tol, para si Kai Sotto talaga to eh. Pati yung mga post mo, para si Kai Sotto rin eh. Ayan, wala na nga. Pero nakakuha nyo lang, isa para tinawagan ng traveling referee. Pero siyempre, ang tangkad dito mga tol eh, no? Kapag napasa mo sa loob, kahit talaga niya, dakdak palagi eh. Ayan, ang buwersa pa nga, tabi, tol, dakdak! Ilang beses ko rin siya nakita, nakadakdak ha. O yan, tinan mo, dalawa pa nga yung bantay. Pero ang ganda ng pagkakapeke, kumagat pa nga, dakdak! At saka since pumupwesto siya sa loob palagi, tapos ang tangkad niya, di siyempre, ang dali pasahan ng ayaliop niya, di ba? Ayan ang ayaliop, dakdak! Okay pa isa, Spain pick and roll ang ginawa nila dito Nakabuelo tuloy si Mara Clara, ayaliop, dak-dak! Sa drop combine mga tol, ang vertical daw nito 28 inches, pwede na ha? Hindi na masama yan para sa height niya na yan. Sa tansya ko lang mga tol ha, siguro ganyan din na halos tumalon si Kai Sotto dati nung hindi pa siya daddy. Ngayon daddy na siya, parang ang bigat na talaga niya eh. May nakita pa nga ako isang dakdak nito, Diyos ko po, ang laki-laki. Tapos hindi natak na ganyan Joey boy! Commercial, pasok! Tapos sa mga passing naman mga tol, tingin ko above average na bumasa para sa isang sentro. Kaya tingnan mo, nice pass, pruto ka dyan tol. Nung nasa college pa siya, 2.4 assist per game siya ha. Parang legit mga tol kasi napansin ko talaga marunong pumasa eh. O kaya pa sa tingnan niya, pasa niya dyan no. Galing sa poste yan, sakto yung pasa sa cutter, ang ganda. Nakapegi pa nga, pruto ka dyan tol. Eto pa isa, poste na naman siya dyan, tapos screen siya. Pero tingnan niya yung pasa niya dyan mga tol Dyan pinadaan, ang ganda. Ayun, assist na nga yan. Meron pa isang pagkakataon pa ako nakita, nakasalaksak siya tapos ay alip yung paso niya, sakto, ang ganda kaso lang isusubo na lang sa ring, pinabanda pa ng tanga, wala pa tuloy. Pati yung mga paso niya galing sa mga pick and roll, maganda rin ha. Ilang beses ko rin siya nakita, yung corner ng libre, nakita niya napasahan talaga niya eh. Yan, magandang skill talaga yan, yung para sa Warriors, diba? Madalas sila gumagawa niyan kapag napasahan yung sentro sa roll, pinapasa kadalasan sa corner 3 points eh. Eto, medyo na iba ng content, tingnan nyo, napasahan siya dyan, diba? Pero kumat kasi bigla yung galing sa corner eh. Pero ayun na naman yung pass niya, sakto na naman ha. Reverse, baos, pasitan. At may ilang pass
pasa rin ako nakita na dito naman galing sa ibabaw naman. Biglang may kumat, sakto yung passing dyan. Nice assist tuloy yan. So ayun mga tol, no? Etong si Aday Mara Clara na sinasabi nilang Wemby stopper daw. Ang masasabi ko lang dito ha, good luck na lang talaga sa'yo tol kapag binantay mo si Wembanyama. Kasi sa totoo lang mga tol, ang tingin ko talaga dito ha, okay naman talaga yung depensa niya, pero mas magaling pa actually dumipensa sa kanya si Paliton Jet eh. Okay din yung passing niya, medyo limited nga lang yung scoring niya, at okay din yung mga boxout niya. Pero hindi to standout na player mga tol, hindi to generational player kagaya ng Banyawa eh, no? Malaki talaga to, shot blocker pa nga, pero tingin ko talaga dito, parang eto yung pick ni Kai Soto mga tol eh. Parang upgrade din na Kai Soto lang to eh. Hinahype lang talaga to ni Eskel, parang kumita naman ako. Kaya huwag kayo maniwala na Wemby stopper talaga to. Malamang score ni Juan Banyawa ng 40 to kapag siya yung nagbantay kay Juan Banyawa. O na pakimakas, malay kayo, makita ni Eskel.